Magandang hapon sa bawat isa at welcome po sa regular po nakapihan sa Philippine Information Agency Romblon. Ako po si Paul Jason Foss, ang Information Center Manager po ng PIA dito sa Lalawigan. So ngayong hapon, nandito naman po tayo para mag-share po sa inyo ng mga kaalaman mula naman sa iba't ibang opisina ng gobyerno na tinutulungan po natin na makapaghatid po ng mga information para po sa publiko, lalo na sa mga event na nalalapit sa panahon ngayon. So ipapakilala ko po sa inyo yung mga kasama po natin sa panel ngayong hapon ng Miyerkules. Simulan po natin sa mga kasama ko sa local media. So kasama po natin si Doc Alexander Formento ng radyo natin. Dito naman po sa side na ito, kasama din po natin ang si Sir Emmanuel Eranes o Awe Eranes ng Matawid ng Bayan, radyo natin din. At si Sir June Fedacan, ayan, kasama din natin. Mula naman siya sa Romblon Sun, columnista ng Romblon Sun. At lahat po sila ay member po ng Romblon Media Association. Ngayong hapon po, nakikita nyo na rin sa ating screen. Kasama natin siya, Pogi. Si Sir Dennis Urbanyes, ang election officer ng COMELEC dito sa Bayan ng Ojongan. Mag-share po siya ng mga activities, upcoming activities at mga bagong batas, mga batas at resolution ng COMELEC na kailangan malaman ng mga kandidato, kahit publiko, sir, na para sa kanila yung mga resolution na ito. Sige, nagpapasalamat din po tayo sa opisina ni Sir Kim Fadero ng Ojongan Public Information Office sa pagpapahiram po nitong studio po nila at sa team ng Ojongan PIO. Tayo ay naka-live ngayon sa mga pages po ng PIA Romblon, Romblon News Network at sa Ojongan Public Information Office. Sige sir, Dennis, share po parang paunang mensahe sa ating mga manonood ngayong hapon. Magandang hapon sa lahat ng mga nakikinig at nanonood dito sa kapihan sa PIA Romblon. Ako po si Ginoong Dennis Urbanyes, ang election officer dito sa bayan ng Ojongan. Sige, sir, bago tayo sir dun sa seryosong topic, baka pwede mo ma-share. Ilang taon ka na sir dito sa Ojongan at ano po yung history na saan ka po ba galing bago nalipat po dito? Ako ay mag-aanim na 5 taon, mahigit 5 taon pa lang dito sa bayan ng Ojongan na election officer kasi ako ay election officer dati ng bayan ng Calatrava, no? So ako ay nalipat dito sa bayan ng Ojongan noong July 21, 2019. So mahigit 5 taon na rin pala ako dito sa bayan ng Ojongan. So bago mag-pandemic sir ay nalipat po talaga. Sige sir, baka may mga i-share po kayo sir na data ngayong hapon sa ating mga kababayan or opening statement po ninyo. Relation sa COMELEC. Sa election. Yung background there nung katatapos lamang na filing. Sa nakaraang October, ang pala, yung mga aktibidades ng COMELEC ay nagkaroon tayo ng registration ng mga botante mula February 12 hanggang September 30. So, pagkatapos yung registration ng ating mga botante, ay yung Commission on Election naman dito sa bayan ng Ojongan, yung Office of the Election Officer pala dito sa bayan ng Ojongan, ay nag-conduct din kami ng mga satellite registration sa lahat ng barangay. Actually, napuntahan namin ang lahat ng barangay para nga ma-rehistro natin yung mga qualified na mga botante at para hindi na isa rin yung rason para ma-declag natin yung filed up ng mga registrants dito sa munisipyo. So far ay maganda naman yung naging resulta at hindi na tulad nung dati na yung pila na sa mga last weeks of registration natin dito sa opisina, medyo nabawasan na rin yung
ating yung haba ng pila. Pero ganun pa rin dahil siguro pero yung mga last days talaga natin, meron pa rin medyo mahaba-habang pila. Pero kahit papaano, naiwasan na natin yung inaabot tayo ng madaling araw hanggang madaling araw na pagpaparehistro. At least doon ay nakuha na rin natin. Dahil nga siguro itong rason, isa sa mga rason, ay yung pagpunta natin at dinala natin yung ating opisina sa mga barangay para rehistro natin yung ating mga kababayan. Okay. Maliban po doon, pagkatapos po ng registration ng September 30, ay simultaneously nagkaroon tayo ng filing ng Certificate of Candidacy ng ating mga aspirants for mayor, vice mayor, at mga sangguniang bayan dito sa bayan ng Odjongan. Meron tayong 2 kandidato para sa barangay ay para sa pagka-mayor at 2 kandidato para sa aspirants pa pala, no? Para sa pagka-vice mayor at meron tayong 17 kandidato na para sa sa sangguniang bayan. Doon sa 17 kandidato, meron tayo dong 16 na lalaking kandidato at nag-iisa ang ating babaeng kandidato. Okay. So, kung doon, sir, magandang hapon, sir. Alam natin, sir, na may mga memorandum circular, may mga programa ang COMELEC mula ngayon hanggang sa election day. Tulad halimbawa, may mga activities kayo na gagawin, may mga yung final, yung tatanggalin o hindi. Yung mga, ano ito mga ito, sir? Para lang maintindihan ng ating mga kababayan. Sige. Bago po tayo magpunta doon muna sa kwan. Meron tayo kasi may mga resolutions tayo, no? Pero yes. Sasabihan ko lang muna sa inyo kung yung parang ano nga ito, yung kung ilan ang rehistradong botante ng ng bayan ng Odjongan. Ang bayan po ng Odjongan ngayon ay mayroong rehistradong botante na 33,305 registered voters, no? Ito ay tapos doon sa 33,305, meron tayong 17,085 na mga botanteng babae at saka 16,220 na botanteng babae. Lalaki para, I'm sorry. Sorry, no? Tapos dito po, ang bayan po ng ang bayan ng Odjongan ay merong 25 barangays, no? Ang bawat meron tayong established precinct dito. Ibig sabihin, yung establisadong presinto, meron tayong 125 established precinct dito sa bayan ng Odjongan. Tapos, cluster po ito, no, para sa gagamit ay para sa gagawing eleksyon, naka-cluster po siya at umabot ang clustered precinct natin na para sa paparating na May 12, 2025 election ay 45 clustered precinct. Ibig sabihin, meron din po tayong gagamiting 45 na yung ACM natin. Okay. Nabanggit mo, sir, kanina, balikan ko lang, yung mga botante, mga registered voter natin. May data ba tayo, sir, na kung ilan dito yung 18 and 30, yung mga ganun ba? Kasi para makita lang ba natin na kung saan doon ang pinakamaraming botante na edad, kung mayroon tayong idea nun. Okay. Ang botante po natin, yung ating sangguniang kabataan, ang botante natin ng ating sangguniang kabataan, ang sangguniang kabataan pala natin ay mula 18 years old to 30 years old. 18 to 30 years old po. So, lahat ng botante natin, yung sangguniang kabataan, ang total niya is, dito sa bayan ng Odjongan, ay 10,118. 10,118. Yun yung botante ng 18 to 30 years old. Tapos, actually, ang pinakamalaking sangguniang kabataan na natin ay yung 3 bayan, tatlong barangay pala, Barangay Dapawan, Barangay Patoo, at saka
Barangay Paniki. Yung total actually nung mga ayon, ang Dapawan ay mayroon siyang 1,000 ay 5 ang Dapawan pala ay mayroong 765 na botanteng sangguniang kabataan. Ang Patoo mayroong 709 at saka ang Paniki ay mayroong 685. Actually nakakuha naman dito yan. Okay. Kaya ko yan natanong, sir, kasi ito yung isang tinitingnan ng mga kandidato kung saan sila makakakuha ng mas maraming boto. Anong mga, kumbaga, anong cluster ng edad, anong mga edad ang pwedeng masabi nila na ito dito ako makakakuha ng marami. So normally, di ba, yung mga may mga edad nating botante, yung mga 60 above, ilang percent na lang yan sila. At compared sa 59 hanggang 40. Yun yung mas marami yata, kung di ako nagkakamali, sir, no? Base sa inyong data. Actually, sir, ay yung kuha natin, yung malaking data natin is yung from 18 to So yung mga kabataan 40 plus. talaga. Pero yung kabataan na 18 to 30, yun nga, yung 30% ay yung 10,118, ilan ba ilang percent yun of the total, 33. So, 33,305. Mali. Sandali lang. 10,118 divide 33,305. So, halos 30% ito, 18 to 25. Mataas ang porsyento nito. Pero, meron pa tayong yung mula remaining 31 to 45. Actually, ay hindi ko lang pala na kung ilang porsyento, hindi ko makuha ng porsyento. Pero meron din na nakukompute din natin yung porsyento dahil meron kaming statistical data rin with regards to that age bracket. Okay. So, doon na ako, sir, mag-forward na tayo doon. So, sa mga resolutions na binabanggit mo kanina, ano yung mga, kasi lilinawin natin, sir, hindi pa ngayon campaign period. Although yung mga kandidato natin ay nakapag-file na formally, ang tawag nga natin doon ay aspirant. Tama po ba yun, sir? Yes, they are aspirants, no? Aspirants pa lang sila. At the start of the campaign period ay saka lang sila magiging official candidate, no? Okay. At the start of the campaign period. Pag sinabing aspirant, sir, hindi pa sila govern ng mga rules nung campaign period. Tama ba? Wala po kasi hindi pa sila covered nung mga rules na yon dahil nga dito sa yung ating Republic Act 9367, yung automation law, ito yung kaya maaga yung filing ng ating candidacy ay ng certificate of candidacy pala dahil ay yung mga pangalan ng mga nag-file na yon ay ilalagay na natin sa balota. Pre-printed kasi yung ating yung pangalan ng ating balota. Pre-printed yung names of candidates doon sa balota. So, yan isang purpose bakit napapaaga yung ating pagkuha ng filing ng certificate of candidacy. Okay. Dahil hindi pa sila, sir, formally candidates. So, anything under the heat of the sun, pwede pa nilang gawin. Tama po ba? Yun po ang Under the rule. ang nakasaad sa rule natin kasi hindi pa nga sila kandidato. Pero nasa mga tao na yan, siyempre, yung mga nag-aalalagay ng mga malalaking mga posters na nag-aakukan, mga tao na, yung judgment na ng tao, kung karapat-dapat bang ilagay yan, pero nagpapakita na siya ay parang lumalabas indirectly, no? If soliciting votes na yes. So, kaya nga sa tao na, yung judgment na ng tao kung dapat bang botohan o hindi, yung mga ganong klaseng tao. Okay. Klaseng aspirants. Judgment of votes. Pero legally, sir, wala pa silang liability. Wala yung kasi ang purpose, ang isa sa mga tinatanong dito, liable na ba ito mga ito? Tatad na ng mga kuwan, matatad ng mga tarpaulin, bla bla bla. Although wala namang nakalagay na botohan mo ako o vote, bla bla bla. But still, yung mga tarpaulin na yan ay pertains to an individual na nag-file. At alam, public knowledge na nakapag-file na siya. So, yun ang gusto nating maklarify, sir, no, sa ating kasi maraming nagtatanong sa amin, lalo na sa programa, no, na ayun, si kandidato yan, bakit
wala bang ginagawa action dito yung Comelec? Tuloy sa Comelec pumupunta. Wala pa to tayong magagaw dahil hindi pa nga sila covered nung prohibitions nung provided by the Omnibus Election Code. Okay. So ibig sabihin, sir, pwede talaga umikot ang lahat ng mga aspirants at mag-solicit. Depende na rin yan kung may magpatunay na nagsabing, butuhan mo ako. Kung sakaling may ganun, sir, may nagpatotoo na ako, pinuntahan ako ng isang aspirant, sinabihan ako na iboto nyo ako, magbibigay ako ng bla bla bla. So ano, may ruling ba tayo doon, sir? May pwede ba tayo mayroon gawin? po tayo, nakalagay naman dyan, yan sa lahat yan ay mayroon ng naka-specify naman po dyan no, sa section 261 of the Omnibus Election Code. Nakaisa A2, ang daming provisions yon. Nandoon naman po yon. Isa mamaya may makikita din naman tayo kung ano yung mga yan. Okay. Sige. Sir, puntahan naman natin sir yung ibang topic. No? Kamusta naman sir yung paghahanda naman ng Comelec para na naman dun sa mga vote counting machines? Ano po yung kalendaryo natin dyan, sir? Kailan siya mahahatid dito? Yung ating ACM, no? Ay may schedule dito actually may magkakaroon ng schedule ng roadshow, no, ng ating machine dito sa bayan ng Odiong'an. Actually, nagkaroon ako ng meeting with the barangay, yung liga ng barangay nung last Saturday. Pa-send ko nga yung mga schedule. Yung may schedule ako sa nakalimutan ko rin palang dalhin yung ano. So pero kasi magi-start siguro tayo ng December up to January kasi ang gusto ng ating commission ay bawat barangay ay magkaroon ng roadshow presentation with regards doon sa ACM natin. So ano yun sir? Public? Kumbaga sa public mismo? Yes, kahit yes. sino? The venue, ang nalagay kong venue doon is yung ating mga covered courts, ng mga covered courts. Pero mayroon din akong naka-cluster. Yung mga malalaking barangay, may mga malaking barangay, isa lang. Tapos may mga cluster ako tulad ng Bangon, Tabubuan at Tulay dahil walang Tulay, walang covered court. So nilagay ko na lang sa Bangon ang Kanduyong at mga Kanduyong at Budyong. Cluster ko na rin ata yung Kanduyong, Budyong, Bateano at saka Bateano and Puktoy, parang ganon. Yung malayo yung malayo, Amatong at parang isang cluster. Naka-cluster na rin yung Maliliko at Anahaw. And then yung dito sa north kasi medyo malalaki, Panique, Tumingad, Libertad, parang isa-isang sila. So definitely magkakaroon tayo ng roadshow presentation with regards to the machine. Pero bago lang ako doon, sana yung mga katungan natin with regards doon sa machine. Kasi we will undergo training of trainers at saka seminar ngayong paparating na November 19 to 21 no sa World Trade Training Center. Lahat ito, it is considered as the first national convention of election officers, no? Tapos training of trainers, and then yung mga iba pang mga activity. So after siguro nung activity namin, that will be yung pagkatapos noon, syempre iti-train na kami how to operate yung ating bagong yung machine. So yun na yung pwede na kaming mag-akuan dito sa bayan natin. Personally sir, may nakita niyo na ba yung machine? Nalapitan niyo na ba? Actually, hindi ko pa nakita lang sa Picture. Mga picture, pero hindi pa kami dahil nga mag-undergo pa nga kami. Definitely makikita namin 'yon at operate namin on our training on that dates, no? November 19 to 21. Sir, madami nagtatanong kasi may maninibago ba yung mga tao kapag ginamit ba yung bagong machine? BCM pa rin ba yun, sir? Kumpara dun sa luma? Halos naman siya halos parehas lang pero may mga features pa siya. Hindi ko kayo masasagot pa. Ikuha na lang natin yung mga tanong nyo. At saka yung, kasi I-invite naman kayo pagka naroon ng roadshow dahil mag-undergo pa nga ng training. No?
So, actually, hindi ko kayo pa masasagot with regards do. So, let's just reserve your mga questions with regard doon sa ICM natin during the roadshow presentation natin per barangay naman yan. Okay. So, moving forward, sir, may balak ba ang Comelec Ujongan na mag-conduct ng election forum para sa ating mga kandidato? May plano ba ang Comelec niyan para makakuha yung ating mga kababayan, at least malaman nila yung mga kandidato natin? So may plano ba tayo dito? Pakiulit po, may ano pong... Kung may balak na magkaroon ng election fora or forum ang Comelec. Actually po, yung ating forum or fora, mayroon naman pong guidelines yon. Kung sa commission ay inaano kami, no, na mag-contact ng ganon, pero may siguro may itatap kami na accredited institution, yung institutions or media para doon sa kung sino yung pwedeng mag-conduct natin ng so kaya natin na itatanong, sir, kasi madaming nagpapaabot din sa amin kasi kami rin nagbabalak sana kami siyempre in coordination sa Comelec siyempre. So kung magkakaroon mismo ang Comelec, so pwedeng mag-ano na lang siguro tayo, sir. Mas maganda yun, sir, no? So para habang hindi pa yung maplanohan na rin, yes, at habang malayo pa. Saka maliban kasi doon, marami rin tayo madaming activities ang lalabas. Ang parating nung Maliban pagkatapos kasi nitong roadshow presentation, so magkakaroon pa kami ng training nung ating mga electoral boards. Ito yung electoral boards, ito yung mga teachers na magse-serve as electoral board doon sa araw ng election. So may training po tayo diyan. Pagkatapos noon, so may maraming activity. Ganoon naman talaga pagka election period na, no? So, ulitin ko lang, no, ang ating mag-i-start pala yung election period natin ng March 22 ba? Tama ba? January, ito? At sa national. January 12, no? Hindi, yung election period kasi natin, it will start, no, yung January 12 hanggang June 11. So yun yung last day of no po. Yung January 12 kasi pag start ng election period, prohibited na po kasi ito yung nag-start na rin dito yung gun ban. Prohibited na yung carrying, bearing, transporting of deadly weapons, no? Hanggang June 11. Kasi yung June 11 hanggang June 11. The June 11 is the last day of filing of the statement of election contributions and expenditures ng SOSE natin. Yung SOSE. Apa. So nakaprovide naman yun sa Section 32 ng Republic Act 7160. So ang campaign period, sir, kailan siya mag-start officially? Ang ating campaign period for for senator, no, yung sa national natin, senator and in the party list group participating in the is February 11 up to May 10. Okay. Yung local campaign, sir? Yung local campaign natin is March 28, no? Mag-i-start ng March 28 to May 10. Si Doc Ayek, baka may question po kayo, or si Sir Jun? Meron lang akong kaunting query. Dito po sa pagpalit, sir, ng mag-undertake ng machine o yung supplier ng machine, is this an indication na ang Comelec ay tinatanggap nila na yung machine na nagdaan ay pwedeng magkaroon ng mga yung iniisip ng mga tao na kung pwedeng dayain? As far as the commission is concerned, wala naman pong dayaan na kasi
the machine undergoes this final testing and sealing, FTS, no, before election. At nakikita naman natin doon, kayo, yung mga candidates, no, political parties, as well as ang mga accredited citizens were informed, and actually they attended the final testing, witness the final testing and sealing. So nakita naman natin doon, inano yung yung machine, ginamit yung machine natin doon, nung ginamit yung machine, tapos tinest naman natin ito manually, based doon sa yung nilagyan na balota nung natin, at nakita naman natin doon halos 99.9% na kuan. Doon po sa katanungan nyo, Sir Doc Ayek, parang hindi ko po kuan, pero as the position ng Commission on Election, lagi po naman wala naman pong dayaan na nangyayari sa parating ng eleksyon. At saka ang nangyayari po kasi pag may eleksyon, yung natatalo ay nadaya. Wala naman kasing Tatalo. Puro nadaya. Natatalo nadaya lang, di ba? Usually nadaya ang nangyayari. Pakakon lang natin 'yon. Okay. Pero di ba, kasabihan naman na pag basta wag nating yung eleksyon, wala namang natatalo sa eleksyon, nadaya lang. Yes. Pero sir, isang sitwasyon. Ito ay nangyari na ito sa isang particular na lugar. Hindi na lang natin babanggitin. Okay, sir. Ito ang sitwasyon ay ganito. Clustered precinct. Nabanggit natin yon. Doon sa isang clustered precinct ay mayroong 22 na presinto. Ngayon, supposed to be, yung 22 na yon, dapat ay mag-send yun sabay-sabay, di ba? Pag sinabi natin 5 o'clock, di ba yun na yung closing nung butuhan. Pag pinindot mo yung machine, sabay-sabay, tama ba sir, na magsasabay-sabay yun na magre-release nung result. Pero doon sa 22 na yon, 10 lang ang nag-send. Dahil may mga sinasabi na yung 12 ay hindi mag-send dahil walang signal, bla bla bla. Pero alam din naman natin na prior sa election day, may testing and sealing na tinatawag. So lahat yun ay gumagana. Pero pagdating na ng eleksyon, pagkatapos, ang pag-send na, 10 lang yung nag-send. So ang tanong ko sa'yo, maiiwasan ba natin ngayon yan? O paano natin ito ma-anticipate na hindi mangyari uli yung gano'n? Actually po, ganito yun, sir. Yung sa testing ng machine natin, sa final testing and sealing, yung transmission kasi doon, yes. Yung transmission ay hindi naman tayo nagtatransmit nung hindi tayo nagkakaroon ng transmission during the walang final testing ng transmission. Feeling, di ba? The transmission of the results ay ginagawa na after all the votes are counted, no, on election day. So, saka tayo nagkakaroon ng transmission doon sa ating mga server. Hindi po 'yon kasi pagka nagkuhan ka ng transmission, inaano natin 'yon sa final testing and sealing kasi first in first out, baka 'yun yung mapadala. Nangyari na kasi 'yan yung first election na ang hindi na nagkaroon ng problema yung hindi na sunod yung proseso ng kuhan, ang napadala na ang na-transmit ay kung ilan yung boto no para sa FTS na 10 lang na supposed to be, kaya hindi ho tayo actually nagkakaroon ng transmission pag FTS. It is only on the on election day after all the votes has been counted, no, nag-close yung voting sa isang presinto, that's the time na automatic na magkakaroon ng transmission yung ating machine. Yes. Pero syempre, sir, gina-presume din natin syempre yan na dahil nga nagkaroon ng testing and sealing na tinatawag, lahat ay gumagana. Yes, syempre, hindi naman i-go yun kung may problema eh. Yeah. Pero yun nga, after nga nung magsisend na ngayon, magtra-transmit na, yun nga, out of 12 at 22, 12 lang, 10 lang ang nag-transmit. So, paano, pwede bang maulit itong mga ganito, sir, ng sitwasyon? Sa tingin mo? May posibilidad ba uling mangyari yun?
Parang wala po akong kwan. Wala naman akong nabalitaan. Wala akong nabalitaan siguro, sir. Ewan ko lang kung ano, pero insofar as the the municipality in the province of Ojongan, parang wala naman pong nangyaring ganon. So, I cannot answer pa doon sa questions mo dahil hindi ko naman nakuha doon sa other municipalities, no. Okay. I am only doon sa mga nangyari dito sa ating probinsya, particularly at the municipality where I was assigned during that election nung nakaraang election natin, Okay. no? So, wag na natin ano yun, sir, at Okay lang po. okay. So, dito tayo, sir, sa ano, no? Isa na lang bago si Kadyon. Itong mga wala natin, sir, mga rules, na pagdating na ng kampanyahan, di ba? Bawal maglagay sa mga ganitong mga ano mga gusto nating advance agad magkaroon ng impormasyon tayo sa mga kababayan natin. Ano yung mga bawal na ilagay sa mga partikular na lugar para advance information sa ating pong mga kababayan, lalo na sa mga kandidato? Actually po, ang ating mga kandidato, meron ang commission po ay merong designated common poster area, no? Bawat barangay at kwan natin. Doon lang po pwedeng maglagay ng kanilang mga election propaganda. Excuse me. Ang ating mga kandidato. Siyempre, may kwan din yun. Dapat ay yung mga propaganda na ilalagay nila ay yung nasa tamang sukat at provided by itong Republic Act 9006, yung ating Fair Election Act. Nakalagay naman po doon. Actually, yung Fair Election Act, magkakonda naman po, so far ngayon ay, ang kwan po natin, inaano lang ng COMELEC, kasi siyempre, may mga pagbabago siguro dahil doon sa mga yung mga online kwan. Mayroon naman ditong nakalagay dito mamaya. Pero sir, hindi ba iwasan? Ang dami talagang nagbabayulit yung mga nagpo-post. Talagang, pero mayroon po kami po ay may task force naman po na yung task force baklas. Mayroon naman pong task force baklas at ito po ay yung composition nga natong mga task force baklas, yung Commission Election Officer, the Chairman, PNP, AFP, as well as itong ating MPI, DPWH, and then the DENR as a member of the task force baklas para po tanggal ng mga election propaganda posted doon sa mga illegal sa mga hindi sa prohibited na mga areas. Okay. Sir, baklas puro baklas Wala ba tayo, sir, na pwedeng i-prosecute naman yung talagang mga laglag kasi kumbaga lantaran na rin baganap. Binaklas mo ngayong araw, kinabukasan nandun na naman Actually, sir, ay ang ginagawa po namin diyan, pinadadala namin ng sulat. Yung kandidato. Yung kandidato, sulat, at kung hindi nila ikuan, that will be a ground. Padadalhan muna sila ng hindi naman po tayo, medyo process naman 'yan, no? Padadalhan ng sulat na yung nilagay mong kwan doon sa lugar na 'yon ay prohibited 'yon, na pakitanggal, paliwanag pakitanggal at ganon. Pag hindi pinanggal 'yon, ay magiging pipicturean 'yon at pwedeng maging grounds sa kanya para masampahan siya ng kinaukulang karapatang kwan doon sa violation na ginawa niya sa paglagay ng mga illegal election propaganda. Sige. Sir, maganda yung kampanya, sir, ng COMELEC na dinadala natin yung opisina natin dito sa mga school para i-rehistro, yung mga kababayan natin. Paano naman, sir, on the day of election day, paano natin masisiguro na lahat nung nakapagrehistro po na ating mga kababayan ay makakaboto sa May 2025? Ang po natin, wala pang rules doon kung anong oras usually, inaabot hanggang alas 7. Meron naman po tayong mga tinatap natin yung ating accredited
yung nampre, ano nga to? Ano nga ang PPCRB dito, no? Kuha natin. So sila yung kuha natin, sila yung accredited citizens arm, no? Tinatap yan ng commission para tumulong at doon sa ating mga polling centers, doon sila meron din tayo doong itong DESO, itong DepEd supervising officer na nagmaman nung polling places para po yung ating mapaayos at magkaroon ng maayos na pila, maayos na flow doon sa mga voting centers. So, mayroon din tayong para yung ating mga vulnerable sector ay mayroon din yung special lane na inaano natin para sa mga PWDs, senior citizens at heavily pregnant women. Sir, kasi nababanggit ko yan, no? Kasi gusto din natin malaman, sir, kung ano ba yung turnout nung sabihin natin 2020 election or 2022 election. Kamusta yung turnout naman nung ilan ba yung nakaboto dun sa rehistrado? Kasi baka may mga tao, kasi ang kinatatakutan ngayon, sir, hindi na yung vote buying eh. Yung vote buying na style na ngayon daw is yung pinipigilan na yung botante na pumunta sa polling precinct para makaboto. So, ano yung ginagawang paraan ng COMELEC naman para kaugnay dyan? Sa ganun pong mga katanungan, kasi naman ang commission po, no, during election period ay empowered, no, to deputize government agencies, no, itong ating mga kapulisan, Armed Forces of the Philippines, other mga units ng para i-monitor yung mga ganong pangyayari, no? Ganong pangyayari. Pero yung sasabihin na kung meron pong ang na lang diyan natin, ang masasabi ko lang diyan, kung meron talagang mga ganong sana maging yung tao, maging yung mga na-intimidate o nagsumbong na pumunta po sa opisina at magsumbong dahil meron naman tayo pong task force na diyan para mag-imbestiga, no, i-forward natin sa at para makakuan talaga yung mga ganong allegations, no. Insofar as yung result o yung turnout ng election natin, yung nakaraang election natin, I think we have an 81%, 81 or more than 80% naman, 81% to 84% turnout, no, yung nakaraang 2022 elections dito sa bayan ng Ujongan. Medyo mataas na rin po talaga. Usually kasi ang turnout naman natin ay hindi dahil mga nakakarating at yung mga wala dito, yon kaya hindi nakakarating. Pero ilan ba yung target, sir? Wala bang tinatarget ng COMELEC na possible. Kung 100% na makaboto, mas maganda yun. Yun talaga yung ideal. At saka yun yung gusto ng COMELEC. Dahil nga, kaya nga kami, massive yung information namin with regards dito sa mga sa pagkuha ng botante, sa pagkuha ng botante. Sige, sir. Balikan natin, sir, yung pwedeng sumbungan. Saan sila, sir, pwedeng magsumbong? Mayroon tayong task force dyan, pero ikukan pa lang natin sa bubuin sa susunod ay i-discuss na lang natin. Pero malapit na yon. Kasi actually mayroon din naman tayong Municipal Joint Security Council, no? Ang composition naman nito ay itong ating this will be activated at the start of the election period, no, from February January 11 to November 1, no. Ito yung ating and all these mga task force and will be activated. Thank you, sir. Sige, sir, si Sir Jun. Ito, sir, pertaining ito doon sa substitution ng mga candidates. Yes. Na usually during the previous elections ay rampant yung palitan nagpapa-substitute. Ngayon medyo nilimitahan na siguro. Ano bang period ang last period ng substitution ngayon?
ang period po ng substitution natin ay yung period for substitution in case of death in case of death or yung in case of death and yung yung hindi disqualification or yung hindi na makakakuan ay hanggang election period, midday of election period. Pero doon po sa substitution lang ng candidate para ito po ay nilipay na ng COMELEC na hanggang yung October 8 last day of election lang, pwede kang magkaroon ng substitution doon sa yung pinail na candidate na COC at saka dapat ay ka-apelyido din lang po. Okay. So, maliwanag. October 8 lang pala, sir. Yeah, o kaya maliwanag na hindi na yung ma-abuse yung November o Pero in case of death, disqualification ng ay meron po tayo ng hanggang midday of election. The same family name? Only? Or not necessarily? Kung sa political parties, mayroong yan eh. So, mayroon din kayo, sir, na magkakaroon kayo ng calendar of activities na ipamimigay ba? Paano ba? Actually yung calendar of activities natin, yung ating mga resolutions, yung ating mga COMELEC resolutions, downloadable naman po yan sa www.comelec.gov.ph, no? Makakakuha tayo doon. Yung ating itong calendar of activities and periods observed in connection with the May 12 and BARM parliamentary elections, ito ay yung resolution 10999. Nakakuha na nga rito, no? Ito nga, yung January 12 to June 25, tapos use of security personnel, mga ganon. Nakapaloob naman po dyan doon sa ating, itong resolutions na ito, nanggaling naman po ito lahat sa ating Omnibus Election Code. Nilalagyan lang ng kuwan nila, no? So, lahat ito ay nakapaloob naman ito doon sa ating Omnibus Election Code. Ito yung Biblia ng ating COMELEC. May isa pa, sir. Ito ay in relation to vote buying. Sa mga nakalipas na elections ay rampant yung vote buying. Hindi natin nahihuli pero bukang bibig eh. Nakita ko, ang ginagawa nilang strategy or scheme ay sa mga madaling araw to, before the election day. Tulog ang lahat. Ngayon naging advanced state of the art na sila, yung naka-GCash na yung Pero nakita ko, yung mga previous elections, yung mga, natin, yung, anong tawag dyan? Yung sa ating coordinated efforts between the COMELEC and the PNP or yung mga armed forces. Nakita natin, doon lang sila nagbabantay sa mga vote counting machine doon sa school. Pero naroon ang bilihan sa mga barang sa liblib na po, okay. Hindi ba natin pwedeng request ngayon na sa mga PNP na pasyalan din yung mga liblib na po para ma-curtail natin o mapigilan itong mga rampan. Okay po. Visibility. Visibility talaga. Okay. Mayroon po tayong yung commission kasi na-anticipate naman po nila yung ganon. Mayroon nag-create nga ng Committee on Kontrabigay. Yung Committee on Kontrabigay, per municipality din ito, just the same. Yung chairman is the election officer and then member din nga yung DepEd, mga ganon. May yung composition ay ko natin. Baka baguhin kung ano yung magiging kuhan. Tapos, maliban doon, yung kuhan po kasi natin, sa automated election, yung ating mga kapulisan, ay kaya nandoon sila sa polling center, ay para bantayan, no? Yung ating automated counting machine, no? Yung automated, yung ECM natin ngayon, BCM dati vote counting machine, so yung automated counting machine, yung ECM natin ngayon para bantayan kasi provisions yan nung ating ng automation law, no? So ngayon ay kulang kasi actually yung ating yung kwan, di natin alam kung ano lang yung strength ng ating kwan eh. So, So, ang nangyari, dahil nagkakaroon nga ng augmentation dito sa bayan ng Udjongan dahil nga we have 25 barangays. Kung ang
kung ang manpower nila dyan ay 50 lang, so kulang pa. Ay meron pa, sino yung magmaman nung doon sa station. At ano. Pero ang kwan po dyan, siguro, ang deterrent na lang, ang deterrent kasi natin siguro dyan, yung mga tao mismo, yung mga tao, kasi ang vote buying po kasi, kwan yan two-way Hindi pwedeng isa lang Sana yung mga makakatanggap ay maging vigilant na tatanggapin tapos maging aakwan na magsumbong para kung magsusumbong sila, baka magkaroon tayo ng hindi naman kayo pwedeng magsasabi lang na may vote buying doon tapos ikukan lang natin, di ba? Dapat meron tayong kaya actually nung nakaraang barangay election, may pumunta pa dito sa dito sa opisina. Nagdala nung sige, magdala ka ng mga proofs at pero actually yung isang tao dinala nga din ng pulis, nag-withdraw din siya actually nagpunta pero nung inano na kasi para yung kukunan ng affidavit at isasubmit namin doon sa karapatan dahil papadala namin yung nag-withdraw din siya. So dapat maging yung maging yung mga tao maging vigilant na rin talaga dapat sa mga ganung Mahirap yung mga mahirap talaga. Lonely battle. In relation sa tanong ni Pare John, na moderno na ngayon GCash na raw. Halimbawa po na pinadaan sa GCash yung amount. May ebidensya na yun. Kaya nga, ganito. Paano mo papatunayan na itong padala sa GCash ay for vote buying or regalo lang niya? Bigay lang niya. Sa puso. Paano mo papatunayan na ito ay para sa vote buying? Hindi ka naman nagbibigay dati sa akin Kung sa GCash. Hindi naman. Paano ang May nakalagay ba doon? na ating mag-imbestigahan niya na ito ay vote buying? Kasi sa GCash naman kahit ano ang ipadala mo Isa siguro doon, sir, sasabihin natin, hindi ko ito kilalang tao pero ngayon lang din nagpadala sa akin ay kandidato pala siya. Pwede bang ganon? Hindi nga. Kaya nga tinatanong natin kay sir. Palagay niyo. Actually po siguro pagka kandidato yung pangalan yung GCash ng Nakalagay sa kandidato GCash. ay indirectly that will be a form of vote buying kung nakita doon na ang nagpadala talaga yung ang nakalagay doon sa GCash number na ay yung GCash yung name is the candidate or yung yung representative ng candidate or yung kanyang campaign manager ng candidate could be considered as vote buying. Pero kung yung tao lang ay kung may inutusan, yun nga ang natin, di ba? Pero yun po yung makikita natin doon. Di ba? Kung siyempre, ano yung proof? Kasi kailangan lahat ng lahat ng magpakon tayo ng reklamo at saka kailangan may proof tayo, no? Mayroon tayong kakakibat na ebidensya. Binigyan ko rin natin ang idea yung mga kandidato Dapat Tinatanong natin yan kasi nga Posibleng nangyari para ma-remind natin itong mga nagbabalak na mag-GCash na alam namin yan. na madali palang matrace yan. Ngayon, kung yan ay matrace, now that is a way of vote buying, ay madali kaluhan sila dyan. Ay, ang problema, binigyan natin ang idea, hindi naman pangalan nila nakalagay sa GCash. Umuutos yun ang tao. Hindi nga. Ay kung napatunayan naman na yun ay representative niya, pwedeng mahabol pa rin siya. Kukuha representative ngayon. Sige, sir. Additional to that, no? Noong mga nagdaang eleksyon, ang anong tawag yan? Yung strategy nila ay pinasasubmit ng cell number. Yung mga followers. At doon ay sasabihin sa, kunin mo na dito sa headquarter yung inyong mga mini-message nila sila. So, saan ka pupunta? Ay, ibig sabihin, hindi mo't buying yun, kusa yun. Pumunta
Ano tatingin niyo, sir? Pag pumunta at pumanggap talaga ng personal. Yun yung two-way, sir. Kwan yun, we could kwan yun dahil ay syempre nga di ba sabi nga dapat two-way nga yung kwan yung vote buying. Merong yung tumanggap at saka yung nagbigay. Syempre kwan yun dapat yun yung kasi kung walang nagbigay Wala rin, tatanggap. walang nagbigay, walang tumanggap. Diba? Kaya So dapat magkasawa ang may... oo, magkasawa dapat yung vote buying. Ito pa sir, last question ko to. Sa ngayon usok ngayon yung mga ayuda. Dahil basta ayuda, di ba marami ngayon? Hindi ba pwedeng pag-usapan ng COMELEC yan, ang DSWD na postpone muna yung distribution ng ayuda? Kasi ang nangyayari, pag nagkaroon ng ayuda, parang nagkakaroon ng loyalty doon sa mga nakaprant na mga politiko. Siguro ayudang isususpend. Siguro yung mga politiko. Kasi nakikita natin, Tao yun eh. ay thank you sa kung sinong naroon nakaprant. Kung sino ang doon. Ay, kung pwede kayang kausapin ang DSWD na after election na natin ipamigay ulit. Actually po ay hindi pa siya yung sa ngayon po kasi ay hindi pa covered nung nung provisions nung yung date provisions ng pagbabawal yung mga ganon. Kasi may yun mayroon talagang certain period from March 28 to yung pinagbabawal na yung mga ganon. Sa ngayon po, yan ay programa ng gobyerno na para makatulong at maibsan yung ating mga nasa laylayan. Kaya hindi ko wala ang naman yung commission diyan sa wala pang So at least malinaw yan ngayon. kasi 'di ba mga programa yan ng gobyerno, yung mga ayuda ay programa ng gobyerno, DSWD and kung ano pa mang mga para matulungan yung ating mga mahihirap na mga kababayan para sila ay kung anong yung mga programa na kung paano sila matutulungan na medyo maiangat o makaahon sa kanilang kahirapan. Okay. Ito sir, ibang topic ako sir. Checkpoint. Ito naman ang kadalasan na laging kaakibat ito ng election period Nag-start na ba sir ang checkpoint ng COMELEC? Wala pa po. Yun nga, sinabi ko, at the start of the election period, ito po ay magmula January 12, tama ba yung mula January 12 hanggang doon din po magi-start yung ating checkpoint, yung COMELEC checkpoint natin. So kasi nga sa election period, ayun nga ulitin ko, bawal na during election period, bawal na yung pagdala, transport at mga deadly weapons at yung ating yung pagdala ng mga baril, pinagbabawal na ang pagdala ng mga baril. Ano ko lang sir ng konti during election during checkpoint period, ano yung mga ginagawa at normal na ginagawa ng COMELEC at ng kapulisan doon? Kasi 'di ba baka dito kadalasan ay nagkakaroon ng mga reklamo dahil nga ang ibang reklamo wala na sa lugar ang ginagawang checkpoint, hindi na in relation doon sa COMELEC, blah blah blah. So ano po masasabi nyo dito in advance? Ako po, actually, yung COMELEC checkpoint po, mayroon po doong nakalagay ng mga guidelines, rules at mga guidelines. At specific po, ulit lagi kong ulitin, specific na nakalagay doon, ang checkpoint po ay plain view lang ang yung i-check nung mga kwan. At saka ang magche-checkpoint po ay dapat isang yung team na nakakuan doon sa checkpoint area ay ang composition do dapat ay isang yung hindi bababa sa teniente o officer ng
PNP at sa maliwanag na lugar na makikita yung kwan. With signboard, sir, syempre. With definitely po with signboard diyan, with signboard ng kwan natin. Dito po naman sa Ojongan ay mayroon po tayo ditong designated checkpoint area. Actually, hindi ko pa makuhan, it will be posted naman before the start of the election period. It will be posted. Pwede ko rin ipadala dito sa PIO, no? Doon sa office kung saan yung ating designated checkpoint area. Okay. So ang malinaw sir, nasa plain area sila, hindi yung sa mga kurbadang lugar kung saan ay parang hold up area baga na kadalasan nangyayari sa ibang mga checkpoint. Hindi ang ibig sabihin ng plain view nung hindi mo pwedeng buksan yung mga plain view. No search, plain view lang natitingnan ko doon sa kwan. Unless otherwise meron talagang yung Mayroon ba yung mga rules doon? May makita ka o mayroong nakapag-tip sa'yo na kwan yan, pwede naman i-kwan natin so, yan. Doon sa manner, sir? Actually, Sir Awe, kung sa kwan natin, pwede naman natin ulit mapag-usapan yan before the start, no, the kwan, para ma-specify natin yung rules with regards doon sa, kasi magkakaroon naman talaga yan ng rules and guidelines with regards sa the implementation of the COMELEC checkpoint. Yes. That will be a good topic again na ikuha natin. Doon na siguro tayo sa radyo nun. Sir, sige po. Sir, bago tayo mag-end, sir, no? Ano sir naman yung requirements naman ng mga magpaparegister na media, magpaparegister, sir, na yung mga witnesses ng mga politiko, I mean yung mga, ang tawag nila doon? Social media platforms. Opo, mga ganun. Okay. Mga politiko. Sige, medyo makuha ito. Yung ating, yung requirement for accreditation ng mass media, no? Yung fully accomplished COMELEC media accreditation form. So, yung 2 recent 1x1 colored photograph, yung where applicable, endorsement from the publisher, editor-in-chief, assignment editor, assignment manager, or similar officer of the newspaper, TV stations, radio stations, or online publication employing the applicant or from the bureau chief in case of foreign media based in Manila. Number 4, an endorsement from the duly authorized officer of the broadcast entity or film distributor which has committed to air, distribute the work. Ito, ino-note lang na endorsement from any person other than those mentioned above shall not be allowed. No? Shall not be honored. So, yung deadline of filing ng accreditation will be on March 31, 2025. Tapos yung mode of filing nito is personally or authorized by authorized representatives. At the COMELEC office. Yung place of filing nung ating kwan, be online or national foreign media and other kwan, both domestic and foreign, doon sa COMELEC EID. Ito yung sinasabi natin COMELEC EID, Education and Information Department ng COMELEC. Pero dito sa local media natin ay sa office ng ating Provincial Election Supervisor. It will be doon lang sa Romblon, no? Sa office yung ating local media, opo, no? So, and then yung application with incomplete requirements will not be processed. So, yung mga requirements naman natin, as I have said, can be download sa ating COMELEC website. So, ano Okay? mga dadaling mga credentials, sir, nung para at least endorsement at application? Maliban doon. Wala na iba. ID. Photo ID. Nasa ko naman noon, doon po sa nasa application form naman po 'yon, nasa application form. And then yung approving authority naman nito, as I have said, yung director ng COMELEC EID, yung para sa foreign at national media, and then dito sa local media natin is the still the Provincial Election Supervisor natin. Okay. Isa na lang, sir. Airtime, sir. Ilang oras ibinibigay sa isang kandidato ang pupwede, in my case, sa radyo?
gaano katagal? Pardon me sir, no? Pero hindi ko po kita makukuha ngayon kasi wala pa talaga yung guidelines para doon sa kwan. So, siguro mapapag-usapan natin January 12 onward. Before the kwan, pag lumabas na lahat ng kwan natin, pwede nating pag-usapan ulit yung para may ikaw natin kung ilan yung allotted time para sa mga ganong kwan natin. Airtime. Sa social media naman sir ng mga politiko, ano po yung meron ba tayo diyang nasusulat? Ito, guidelines. Ito, yung resolution, ito naman ito, no? Meron din tayong resolution 11064, guidelines for the use of social media, artificial intelligence, and internet technology. Kompleto na pala sir ngayon, ha? For technology for digital election campaign and the prohibition and punishment of its misuse for disinformation and misinformation in connection with the May 22 NLE, National and Local Election and BARM. Comprehensive yan. Yung unang-una, ito, bakakuha na lang natin dito. Yung unang, mga frequently asked questions, kailangan bang magparehistro ng social media accounts at iba pang online campaign platforms ang mga kandidato at party list groups? Sagot. Ayon sa Article 3, Section 1, no, ng COMELEC Resolution 11064, lahat ng official social media accounts at pages, websites, podcast, blogs at iba pang online o internet-based platforms ng kandidato at partido na sadyang ginamit para mag-promote ng pagkapanalo o pagkatalo ng particular na kandidato o mga kandidato ay kailangang rehistrado sa COMELEC Education and Information Department, EID. Sa nasyonal. Opo. Sila yun, ha, no? Yung question number, last question number 2. Kailan maaring magparehistro ng social media accounts at iba pang online media campaign platforms ang mga kandidato at party list groups? Singit ko, paano kung hindi naman kandidato ang particular na social media website? Kailan ba iparehistro? Kasi ganito sitwasyon. Kadalasan, yung ibang mga kandidato na walang mga social media platform, doon sila sa mga established na mga social media magpapa-advertise. Sila ba ay magpapa-advertise? Ay hindi naman sila kandidato. Paano yun? Tapusin natin ito, sir, para makuha natin ito. Kasi nakalagay na dito sa lahat, sir, ha? Kunin ko na lang. No? Kailan maaring magparehistro? Hanggang December 13, 2024 lamang, no? Hanggang December 2024, paalala na ang mga kandidato o party list groups na hindi magpaparehistro ng kanilang social media accounts o online campaign platforms ay bibigyan ng notice to explain ng COMELEC sa pamamagitan ng Task Force KKK, yung Task Force Katotohanan, Katapatan at Katarungan sa Halalan. Kung bakit sila ay hindi dapat sampahan ng reklamo sa paglabag ng COMELEC Resolution 11064. Hanggang December 31. Ito pa, pangatlo, nagtanong, saan makakapagparehistro ay register ng social media nitong mga accounts at iba pang akuan? May 3 na magkakahiwalay na registration forms para sa senatorial candidates, local candidates, at political parties, party list organization at coalition na makikita sa official website. Ito, ibig sabihin ito po ay mayroon na siyang yung code, QR code, ikukuhan mo na lang doon. So, pwede po tayo, pumunta lang tayo sa www.comelec.gov.ph. So, para sa mga kalakip na dokumento, no, kailangan nilang magsumite ng physical na kopya sa loob ng 5 araw matapos magsumite ng online registration form sa off-site working area ng COMELEC EID. Ito na, sa meeting room, nandoon din naman ito no? 4th floor, Palacio del Gobernador, Intramuros, Manila. Okay? Madadaanan natin, sir. Tapusin ko na lang ito diretso, no? Sino ang maaring magsumite ng registration? Una, kandidato. Pangalawa, authorized representative ng kandidato.
At pangatlo, authorized representative ng party list group. Pwede yung mga authorized. Pangatlo, ano ang nilalaman ng online campaign platforms registration form? Ito, una, overview of the procedure of registration. Data privacy consent statement. Makakuha natin ito, sir. Identity of the person submitting the registration form. Uploading of the required documents. Type of online campaign platforms to be registered, and declaration prior to submission of the registration form. Question number 6. Ano ang mga dokumentong kailangang ilakip sa online registration form? Ito yung una, notarized affidavit of undertaking. Meron naman tayo makikita, mailaman natin yung ano yung notarized affidavit of undertaking mamaya. Photocopy of one valid government issued ID. Pangatlo, notarized authority to register online campaign platform if to be submitted by the authorized representative of the candidate. Photocopy of one valid photocopy of one valid government issued ID of the authorized representative of the yung ating party list groups, and then photocopy of one valid issued ID of their official digital online social media campaign manager. Okay. Ano-ano ang mga dokumento na kailangang notaryado bago i-upload sa online registration form? Ito yung affidavit of undertaking ng kandidato o presidente, chairperson, secretary general ng party list groups. Number 2, authority to register online campaign platforms. Pangalawa yun, no? So, question number 8. Ano ang affidavit of undertaking at bakit kailangang notaryado ito? Ito po yon. Ang affidavit of undertaking ay isang dokumento na nagsasabing ang isang kandidato o party list group at ang social campaign manager nila ay hindi gagamitin ang social media, artificial intelligence at internet technology sa pagkakalat ng misinformation o disinformation tungkol sa proseso ng halalan, COMELEC, at sistema ng halalan sa Pilipinas. Nakonpa ninyo, okay? Ang social media campaign nila ay pinatutuhanan o ginagamit ng kahit anong foreign entity upang impluwensyahan o makialam sa halalan ng Pilipinas at affairs ng COMELEC. Tandaan na ang affidavit of undertaking ay kailangang notaryado upang magsilbing notice sa publiko na ang kandidato o presidente, chairman, chairperson, secretary general ng party list group at ang social media managers nila ay tutuparin ang mga probisyong nakapaloob sa dokumento. Ano ang authority to register online campaign platform at bakit kailangan notaryado din ito? Ang authority to register online campaign platform ay isang dokumento na nagsisilbing pahintulot sa kinatawan, representante ng isang kandidato o party list group upang magsumiti ng applications sa pagpaparehistro ng social media accounts at iba pang online campaign platforms. So, tandaan ng authority to register online campaign platforms ay kinakailangang notaryado upang magsilbing notice sa publiko na ang taong nagsumiti ng online campaign platforms registration ay otorisadong kinatawan ng kandidato o party list group. Ito lang sino ang maaaring magsumiti ng hard copy ng mga kalakip na dokumento sa online campaign platforms? Ang hard copies ng affidavit of undertakings, sworn authority to register online campaign platforms, no? Sworn authority campaign platforms, photocopy ng valid ID ng kandidato, ng presidente, chairperson, secretary, authorized representative ng party list group at social media campaign manager ay maaaring isumite ang sinuman na inatasan ng kandidato o party list group na magsumiti ng mga ito. Hindi na kailangan ang SPA. Kahit sino, pwede naman yung inotorisado. Yun lang po ang kuha natin. Sir, question, no?
mahaba. No? Pero may ako sir, na paano naman sir yung local? Kailangan ba nilang pumunta pa ng Manila para mag-file? Masyadong... Online, yung physical copy sir, nadadalhin dun sa Palacio del Gobernador. may kailangan nilang i-con doon. Idalhin pa. Opo. So, paano pag hindi sila nag-file, sir? Papadala sa sulat. At ang talong pala na dyan, pagkasunod niya talong, ano penalty kung hindi yan sundin? Kakasuhan sila, sir. Bibigyan po kayo ng ng notice Letter, to explain. notice to explain. Nakalagay naman po doon, explain bakit hindi mo ni-registro yung iyong social media. Kung gagamitin mo ito as for your campaign. Hindi ba nilinaw, sir, ng COMELEC kung paano naman yung local? Kasi, example, ikaw ay taga-Banton, babiyahe ka pa papuntang Manila para dun sa social media account mo. Mayroong kwan doon, pero kaya nga yung authority to submit ay hindi na kailangan ng SPA o di ba? Hindi na kailangan ng SPA. Actually, ito lahat i-upload mo tapos ay pagkahiningan ka na lang ng 'di ba sa online. I-upload mo yung mga documents na kailangan at pagka na kwan ka na saka pag hiningan ka na ng mga dokumento, saka ka na mag-submit ng mga dokumento, ng mga physical documents na kailangan i-iko natin. Sige po. Ay, halimbawa sir, ito. Alam natin naman na ang mga tao ay mayroong kanya-kanyang Facebook account, YouTube account. Ay, halimbawa itong mga taong ito ay i-promote ang isang kandidato doon sa kanilang mga accounts, sa Facebook accounts nila. Or, Private, sir. Bawal ba yun? Or ito sir, specifically, sa Roblo News Network, mayroong gustong kandidato na magpapapromote. Considering na malawak ang coverage ng Roblo News. So, ano ang gagawin ni Roblo News? Pwede ba siyang maging liable ba siya kung sakaling hindi siya mag-comply dito? Hindi na politiko yun. Hindi nga, talong natin. Baka ang tanong ko, yung private accounts ng mga yun din yun eh. tao, kung pwede silang mag-promote ng mga kandidato doon sa mga private accounts. With regards doon sa mga private accounts, kasi ang naman ang ating ang mga private individual, they can actually participate doon sa dito sa campaign, no? To promote the candidacy or yung candidacy o para botohan o hindi botohan ng isang kandidato, no, 'di ba? Ng isang individual. Provided na ang hindi lang po pwede ay yung mga official or employee in the civil service. In the civil service. Kasi kahit yung account mo na, malalaman din naman kung ikaw ay kwan yung account na yun, kung ikaw ay sa government, ikaw ay kwan ng civil service Provisions kasi natin yon. Pero yung as a private individual, pwede kang mag-promote ng iboboto mo, yung gusto mo botohan o kung sino ang hindi mo gustong botohan, no? Na kandidato, basta ikaw ay isang private individual. So in like manner, sir, pati yung mga private website owners, hindi rin yun covered. Kasi hindi naman sila, lalo na hindi naman government employee yung... Pero pag ginamit siguro ng kasi yung mga natin, yung ating mga tulad sa inyo, siyempre considered na kwan yan, pag ginamit ng kandidato ay dapat magkwan kayo, magpaalam o magkwan sa Commission on Elections ng authority. Magko-comply. Magko-comply ka rin ng kwan doon. Siguro linawin lang, sir, kasi kasi hindi siya, kasi yung resolution kasi is pertaining lang dun sa candidate Candidate at party list group. Party list groups, no? Kasi kung ganyan, sir, na mangyayari, sobrang daming vlogger, kung 'di ba? Madaming vlogger yung team ni Red, ni Blue. So madaming maapektuhan. So dapat linawin kung kasama ba talaga yung online private individuals. Kasi kung yung yung i-register mo doon, yung kung kwan ka nung
yung campaign manager, yung mga campaign, di ba, campaign manager o yung presidente presidente or secretary general of the party list, kwan. Yun yung mga nakalagay doon. Siguro papasok sila sir dun sa ano na lang, SOSE, kasi kung may expenditure dun sa pagbayad nila dun sa advertisement, di ba part siya talaga siya ng ano? Ng gastos, tama po ba? Kasama 'yon sa kasi pag inano mo 'yon, kung nang nagbayad ay isasama mo 'yon doon sa yung kasi part 'yon ng iyong expenditures. Okay na ako. Sige po, baka may Sir John? Sige sir. May isa pang May- nakakuha na lang. Sige, Baka sir. may mga katanungan din na itong sa inyo, yung katanungan na yung public, yung itong mga elected officials ay pwedeng mag-participate sa yung partisan political activities. Saan? o electoral. Tinutukoy mo sir, barangay officials. Yung barangay officials, no? Ang elected barangay officials natin ay pwede pong mag-participate, no, sa campaign. Ito nakalagay ito doon din sa ating section 261, no, of the Omnibus Election Code. Kapitan, pwede. Pwede po basta elected officials, no? Elected officials. Barangay Kagawa. Oo, wala basta those holding political offices. Uli ka kan. Mayroon sir ako nabasa na yung exception. Yung sa mga government employee katulad ng mga JO, mga casuals. Pero sinasabi pa rin na kahit pasabihin silang walang employee relation, sinasabi 'di ba? Na they are still paid by the government. So, ano masasabi niyo doon? Okay, very good question. Kasi actually natanong ko rin yan sa kanya, no. Dahil pag ang JO kasi ay sinasabing walang employer-employee relationship. But the mere fact, no, the mere fact that they are being paid from the coppers nung natin ay hindi dapat kasi sila ay binabayaran nung doon at ang nagbabayad sa kanila yung money, they should not be engaged again doon sa political partisan political activity. So, ibig sabihin kasi pa rin sila eh. So, ibig sabihin, sir, yung ng Civil Service Commission na prohibition sa mga regular employees, the same, they should be, this casual or job orders employees should also be prohibited. Parang ganon. Hindi, parang dapat ganun eh. Parang sa aking palagay, no? Na ganun. Kasi binabayaran pa rin sila galing sa... Wala bang malinaw dyan na... Actually, walang dito lang sa ito, may malinaw kami rito, yung malinaw dito sa akin, yung itong public officers and employees. Ito, basahin ko na lang ha. Ito, Section 261 of the Omnibus Election Code, yung prohibited acts, intervention of public officers and employees. No? Ito yung intervention of public officers and employees. Any officer or employee in the civil service except those holding political offices. Any officer or member of the AFP, any police force, special forces, home defense forces, barangay self-defense units, and all other paramilitary units that now exist or may thereafter be organized, directly or indirectly intervenes in any election campaign or engages in any political partisan activity, except to vote or preserve public order or he is a peace officer. No? Except those political offices doon sa ating Then further, sa Section 93 of Republic Act 7160 or the LGU Code, yung Section 93 natin, partisan political activity, no? Yung no local official or employee in the career civil service shall engage directly or indirectly
in any partisan political activity or take part in any election, initiative, referendum, plebiscite, or recall except to vote, nor shall use his official authority or influence to cause the performance of any political activity by any person or body. He may, however, express his views on current issues or mention the names of certain candidates for public office whom he supports. Ito, yung natin. Yung nanonood sa mga civil service. Elective local officials may take part in partisan political electoral activities, but it shall be unlawful for them to solicit contribution from their subordination or subject these subordinates to any of the prohibited acts under the Omnibus Election Code. Solicitation lang ang ginabawal. Pero they can kasi ito po, elected public officials by the very reason of by the very nature of their office engage in partisan political activities almost all year round sila, di ba? Kaya sila ay inallowed nung may Supreme Court ito, even outside the campaign period. No, political partisanship is the essence of a political office. Sa yung mga kapital ay hindi na sila... Hindi na po sa kanila kasi na-raise siya ng DILG kasi nga actually yung DILG kasi nagtanong sa COMELEC kung kaya inano na ng explicitly explained with regards doon sa partisan political activity of the elective office. So dapat pala i-modify na yung batas na yan na nagsasabing barangay official is a non-partisan. Di ba? Nagki-create lang ng ng problema at na-abuse. Titingnan natin. Wala na yun. Obsolete na pala yun. Sir, okay, sir. Ito pa. Mahalaga ito. How about support from other individuals from other countries sa candidacy mo? Halimbawa, nagpadala ng Yung Chinese nagpadala ng halimbawa ng amount for your campaign. bawal ba yun? Bawal ba yun? Yung Chinese? Ilista na siguro, sir. Pare. Pagka foreign yung yung foreign contributions na magi-influence magi-influence ng result ng election po ay pinagbabawal 'yon. Pero Private person. private person. Doon na nakatira sa ibang bansa. Papadala ng support sa inyo dito. Kayo po kasi i-declare nyo naman yung sa SOSI, yung contributions na natin na yun. Walang prohibition pag kahit foreign citizen. Kahit pa siya ay foreigner. Nagpadala sa'yo ng Wala. Naliligurado. Ilalagay mo ba kasi mayroon tayong kwan doon mayroon po tayong yung kwan doon sa contributions, mayroon tayong form dyan kasi isusulat mo kung sino yung nagbigay ng contributions, tapos ay dapat may attach tayo doon na acknowledgement receipt or andun kwan. Kasi hahanapin din yan pag submit mo ng inyong SOSI kung sino yung nagbigay sa'yo. At maliban doon, parang inaano rin yan ata ng BIR. So, sa ganun siguro, pagka foreign kwan, kung kapatid mo okay lang dahil mga... Pag Chinese, mama. Pag mga... Ito pa sir, in relation doon, medyo maimportante din ito. Hanggang magkano lang ang pwedeng gastusin ng isang kandidato? Apo. Meron naman po yung natin. Oo nga. Para lang sa mga nanonood sa natin. natin ng ating ng Omnibus Election Code, 5 pesos at saka 10 pesos for a political party. Pag independent political party 5 pesos at pag yung 10 pesos para doon sa independent or 5 pesos pag political party. Nakalagay po sa provisions ng natin yan. Ngayon sir, ang malalaki ko ngayon sir, 15 na nga eh. Hindi na, wala na yung obsolete na rin yung amount sir eh. Kung tutusin, kung ako kandidato, o ako politiko, irereklamo ko kasi
sa totoo lang, hindi na uubra yung 5 pesos na yun eh. Kasi, banana Q nga lang ngayon, 15 na eh. Di ba? Hindi pa po kasi natin na-amend yung... Kaya nga, yun nga ibig sabihin. Kung tayo doon sa Poli, yung Congress ay mag-kwan doon sa 5 pesos ang binigay mo ngayon, hindi ka bubutuhan. Okay. Ito padala ito panghimagas ko, no. Ito naman sir, hindi ito pwede hindi mo to sasagutin. Kung lang ito. After election, ang unang ginagawa ng mga kandidato, kay manalo o natalo, sigurado ako ang unang gagawin niya magsinungaling. Bakit ko nasabi, sir? Naniniwala ka ba doon, sir? Na ang unang gagawin ng mga kandidato na nanalo o natalo ay magsinungaling. Ano masasabi mo doon, sir? Anong may comment mo doon, sir? Yung gastos. Pwedeng sagutin mo, pwedeng hindi. No comment ako, sir. Okay. Ako magko-comment ako, sir. Sasagutin ko na rin. Kasi lahat sila magsasabit ng susi. Di ba? Tama ba, Dok Ayik? Yes. Lahat, di ba? Magsasabit ng susi. Kay nanalo o kay natalo. Sino kaya ang nagsabi ng totoo doon sa susi? Yun ang iiwanan nating tanong. Sige. Baka may... wala na kayong tanong? Sige po. Sir, thank you sir no, sa time na binigyan niyo po sa amin ngayong hapon. Sige sir, baka may huling mensahe po kayo sir sa mga kababayan natin at abangan nila yung susunod nating interview dito sa inyo sir bago tayo mag-campaign period or bago yung election period. Okay. Ako ay nagpapasalamat at ako ay naimbitahan dito sa PIA no para magpaliwanag sa mga magiging mga kailangan ay mga gawain no at kailangan at mga gagawin pa ng commission no sa paparating na halalan. Inaano ko rin, ina-encourage ko ang lahat ng ating mga kababayan na i-exercise nyo yung inyong karapatang bumoto sa paparating na Mayo 12, 2025 national and local elections no at ang yung botohan natin ay yung karapat-dapat at yung sana yung magdadala no at magbibigay sa atin ng development ng ating munisipyo. May yung mga parating naming mga paparating naming mga activities ay i-inform namin yung itong PIA. So may para sa ganon ay mapalaganap dito sa bayan ng Odiong'an. Sa mga susunod po, siguro kung sakali man na magkaroon ulit ng pagkakataon na may imbitahan tayo rito para sa paparating na halalan, ay willing pa rin po ang inyong lingkod no na magbigay ng mga impormasyon para sa ating paparating na halalan. Maraming ulit salamat ulit sa kay Sir Jason, kay Sir Jason Paul, kay Sir Awe, kay Doc Ayik, Sir Ayik at kay Sir June no sa imbitasyong sa akin para makadalo rito sa kapihan sa PIA. Again, thank you so much sir no. At hanggang doon lang po no yung ating programa ngayong hapon. At sana man daming natutunan no yung mga kababayan natin lalo na yung mga politiko sir no. Kasi madami pa lang resolution ngayon na bago yung COMELEC na dapat alam nila no dapat kumbaga dapat i-comply kasi kung hindi ay madaming pwede silang maharap sa sulat no ay pwedeng mapadala ng mga notices. Yun. At hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo no sa local media po natin. Sa team po ni Sir Kim Fadero nandito sa Odiong'an Public Information Office. Maraming salamat po sa inyo lahat. At abangan niyo po kami ulit sa susunod po na edisyon ng kapihan sa PIE Romblon. Magandang hapon po sa bawat isa. Basta pwede yan,